Nakahinga ng malalim si Elara Santiago nang bumaba mula sa private jet. Hindi ang sariwang hangin ng Maynila ang kanyang hinahanap kundi ang amoy ng nakaraan, isang nakaraan na pilit niyang pinagtatakpan ng 10 taong tagumpay sa ibang bansa. Ngunit ngayon, bumalik siya. Hindi na siya ang babaeng binasag, kundi ang babaeng magbabasag. Sariwa pa sa isip niya ang amoy ng ulan at putik, ang lamig ng gabing iyon, 6 na taon na ang nakalipas. Mag-isa siyang nakatayo, ang tiyan ay bahagyang umbok, habang ang lalaking nangako ng walang hanggan ay tumalikod at naglaho sa dilim, kasama ang kanyang lahat. Ang sakit na iyon ay hindi naglaho. Nagbago lang ito, naging gasolina. Ngayon, ang gasolinang iyon ay susunugin ang lahat ng nakasakit sa kanya, simula sa lalaking iyon. Ma'am Elara, handa na po ang press conference, paalala ng kanyang personal assistant na si Flo Lim, ang tanging tao na nakasaksi at nakaintindi sa bawat sugat na dinanas ni Elara. Tumango si Elara, ang mga mata ay nakapako sa skyline ng Maynila. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, ngunit walang kagalakan. Ito ay ngiti ng isang mandirigma na handa sa laban. Ang kanyang itim na suit ay tila baluti, ang kanyang matamis na boses ay nagkubli ng matalim na talim. Tara na, Chlo, sabi niya. Hayaan mo silang makita ang bagong Elara Santiago. Ang Grand Ballroom ng Century Park Hotel ay puno ng mga kamera at naghihintay na reporters. Ang mga flash ng kamera ay tila kidlat na nagpapaliwanag sa bawat galaw ni Elara habang siya ay umakyat sa podium. Bilang bagong CEO at controlling shareholder ng Phoenix Technologies, ang kanyang pagdating ay isang malaking balita. Ngunit may mas malalim na dahilan ang kanyang pagbili sa kumpanyang ito. Magandang umaga sa inyong lahat, panimula ni Elara, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng otoridad. Ako po si Elara Santiago at ako ang bago ninyong CEO. Nagpalakpakan ng mga tao, ngunit ang mga mata ni Elara ay naghahanap ng isang mukha sa karamihan. At nakita niya ito. Sa dulong bahagi ng silid, malapit sa exit, nakatayo si Marco Ramirez. Nakatayo siya doon, nakasuot ng corporate polo shirt na tila masyadong masikip sa kanyang balikat, at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang dating kinang sa mga mata nito ay napalitan ng pagod at pagkalito. Nakatingin lang siya kay Elara, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang babaeng iniwan niya, ang babaeng akala niya ay naglaho na sa kanyang buhay, ay nasa harap niya ngayon, mas malakas, mas maganda, at mas mayaman kaysa dati. At higit sa lahat, siya na ang boss nito. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Elara kay Marco, isang ngiti na tanging siya lang ang nakakaintindi, isang ngiti ng matagumpay na paghihiganti. Ramdam niya ang tibok ng puso niya, hindi sa kaba kundi sa kakaibang kasiyahan. Ang simula ng kanyang paghihiganti ay nagsisimula na. Kinabukasan, maagang dumating si Elara sa kanyang bagong opisina, isang malawak at modernong espasyo sa pinakataas na palapag ng Phoenix Towers. May-ari siya ng buong building na ito ngayon. Naupo siya sa kanyang leather chair, iniikot ang stylus sa pagitan ng kanyang mga daliri. Oras na para sa susunod na hakbang. Chlo, pakitawag si Emer Marco Ramirez sa opisina ko, utos niya, ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng otoridad. Ngayon na. Ilang minuto lang ay tumunog ang telepono. Nasa labas na po si Emer Ramirez, ma'am, sabi ni Chlo. Papasukin, tugon ni Elara, huminga ng malalim. Pumasok si Marco, ang mukha ay halatang balisa. Ang dating malalakas na balikat nito ay tila bumagsak at ang kanyang tingin ay umiiwas. Hindi na siya ang mapagmataas at tiwalang Marco na minsan niyang minahal. Ito ay isang lalaking nagtatago sa anino ng kanyang nakaraan. Good morning, Emer Ramirez, bati ni Elara, ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng emosyon. Maupo ka. Umupo si Marco sa upuan sa harap ng desk ni Elara, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang tuhod. Good morning, Ma'am Santiago, sagot niya halatang kinakabahan. Pinatawag niyo po ako. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Elara, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Emer Ramirez. Gusto kong personal na ipaalam sa iyo ang iyong bagong posisyon sa kumpanya. Kumunot ang noo ni Marco. Bagong posisyon po. Pero, ma'am, ako po ang head ng marketing department. Ay. Alam ko, putol ni Elara sa kanya, hindi man lang nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Ngunit sa ilalim ng bagong pamunuan, may mga restructuring tayong gagawin. At sa palagay ko, ang iyong kakayahan ay mas mapakinabangan sa ibang paraan. Kinabahan si Marco. Ano po ang ibig niyong sabihin, ma'am? Simula ngayon, paliwanag ni Elara,
dahan-dahan, ang bawat salita ay may timbang, ikaw ang magiging personal assistant ko. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Yeah. Personal assistant. Pero, ma'am, may karanasan ako sa pag-manage ng team. Graduate ako ng business management, honor student pa. Ah. Naalala ko nga, sabi ni Elara, tumayo at lumapit sa bintana, tinitingnan ang abalang Maynila sa ibaba. Naalala ko ang bawat detalye ng iyong nakaraan, Marco. At iyon ang dahilan kung bakit ito ang tamang posisyon para sa iyo. Humarap siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay parang yelo. Ang iyong trabaho ay tiyakin na ang aking schedule ay perpekto. Ikaw ang mag-aasikaso ng aking kape sa umaga, gusto ko yung may isang kutsaritang asukal at isang gatas. Ikaw ang mag-aayos ng aking mga flight. Ikaw ang maglilista ng lahat ng aking mga appointments. At ikaw ang magbabasa ng mga email ko. Napatayo si Marco, halatang galit. Iyan ang trabaho ng isang Hindi ko iyan ginagawa sa loob ng 6 na taon. Ginagantihan mo ba ako, Elara? Isang mapait na tawa ang lumabas mula sa bibig ni Elara. Gantihan? Nasaan ang gantihan doon, Marco? Ito ay isang posisyon sa kumpanya at kailangan ko ng isang taong mapagkakatiwalaan na nakakaalam ng lahat ng detalye sa buhay ko. At sino pa ang mas nakakaalam sa akin kundi ikaw? Lumapit si Elara sa kanya, ang kanyang boses ay bumaba ngunit ang diin ay mas matindi. Simula ngayon, araw-araw, babayaran mo ang utang mo sa akin. Bawat minuto na nasa kumpanyang ito ka, mararamdaman mo ang bawat patak ng luha ko, ang bawat gabing hindi ako nakatulog, at ang bawat sakit na ibinigay mo sa akin. Kaya, Marco, handa ka na bang magbayad? Hindi makasagot si Marco. Ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at takot. Ang dating Elara, ang babaeng mapagmahal, ay wala na. Sa harap niya ay isang Elara na tila nilikha mula sa yelo at bakal. Matapos ang araw na puno ng pagpapahirap kay Marco, umuwi si Elara sa kanyang malaking bahay. Ang kanyang puso ay may bahagyang saya, ngunit may malalim pa ring pagod. Walang pinapalitan ng paghihiganti sa sakit na nararamdaman niya sa loob ng maraming taon. Mama, sigaw ng isang maliit na tinig at tumakbo papunta sa kanya si Luna, ang kanyang 6 na taong gulang na anak, ang kanyang buong mundo. Niyakap ni Elara si Luna, ang lahat ng yelo at bakal sa kanyang katawan ay natunaw at napalitan ng init at pagmamahal. Hinalikan niya ang buhok ng kanyang anak. Si Luna ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan. Dahil kay Luna kaya siya lumaban. Kumain ka na ba, baby? Tanong ni Elara, ang boses ay puno ng lambing. Opo, mama. Nagplay ako ng dolls kay Yaya. Tapos nagdrawing ako, sagot ni Luna, sabik na nagkukwento. Ngumiti si Elara. Para sa kanya, lahat ng paghihirap, lahat ng sakit ay sulit. Ang ngiti ni Luna, ang kanyang kaligayahan, ang tanging bagay na mahalaga. Kinabukasan, habang nasa opisina si Marco, natanggap niya ang isang email. Mula kay Elara Santiago. Ang subject ay simpleng, ang unang araw mo sa iyong bagong posisyon. Binuksan niya ang email. Sa loob nito ay isang mahabang listahan ng mga gawain, mula sa pag-aayos ng mga dokumento, pag-order ng pananghalian, hanggang sa paglilinis ng kanyang desk. Sa pinakahuli, may isang linya na nakasulat sa italic. Alalahanin ang iyong posisyon, Marco. Napapikit si Marco. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Walang kapantay ang ningning ng ilaw sa Grand Ballroom ng Century Park Hotel ng gabing iyon, tila nagtatago sa likod ng bawat bintana ang matinding tensyon. Isang engranding cocktail party ang inihanda ni Elara Santiago, hindi lang para ipagdiwang ang kanyang pagiging CEO ng Phoenix Technologies, kundi para simulan ang kanyang formal na pagpapakita ng kapangyarihan. Sa bawat pagngiti niya sa mga investor at empleyado, may pait na lasa ng paghihiganti sa kanyang dila. Elara, ang ganda mo ngayong gabi, bulong ni Chlo, na nakatayo sa tabi niya, ang isang baso ng champagne ay nasa kamay. Para kang reyna. Salamat, Chlo, sagot ni Elara, ngunit ang kanyang mga mata ay lumipad sa karamihan, naghahanap ng isang pamilyar na anino. Hindi niya kailangan ng korona, kailangan niya lang ng pananakit. At nakita niya ito. Sa gilid ng buffet table, abala si Marco Ramirez sa pag-aayos ng mga baso, ang nooy may bahagyang kunot. Ito ang bagong posisyon niya, personal assistant na ngayon, ngunit ginagawa ang trabaho ng isang waiter sa isang kaganapang inorganisa ng taong sinaktan niya.
Ang mukha nito ay halatang naguguluhan, may bakas ng kahihiyan sa bawat paglingon sa mga dating kasamahan. El Ramirez, tawag ni Elara, sapat na malakas para marinig niya sa gitna ng ingay, ngunit sapat na kalmado para hindi maging obvious. Pakirefill ang baso ko. Sa personal, gusto ko ng mas malamig na champagne. Agad na lumapit si Marco, kinuha ang baso ni Elara, at walang imik na naglakad patungo sa counter. Nakatingin si Elara sa kanya, isang ngiti na halos hindi makita ang sumilay sa kanyang mga labi. Ramdam niya ang mga tingin ng iba pang empleyado, ang bulong-bulungan, ang halo-halong awa at pagkagulat. Ito ang simula. Ito ang gusto niya. Muli, nagbalik sa isip ni Elara ang mga alaala. Hindi ang pagmamahalan nila ni Marco, kundi ang pagbagsak niya. Parang isang pelikula na paulit-ulit na nagpe-play sa kanyang isip. Bumalik siya sa alaala, isang araw matapos siyang iwan ni Marco, ang kanyang puso ay basag na basag. Naglakas loob siyang pumunta sa bahay ng mga Ramirez, umaasa pa rin sa isang paliwanag, isang pagkakataon. Ngunit sa halip na awa, ang bumungad sa kanya ay ang nanlilisik na mga mata ni Aling Meding, ang ina ni Marco. Ano pa ang ginagawa mo rito, babae? Sigaw ni Aling Meding, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkasuklam. Hindi ka ba nahihiya? Matapos mong akitin ang anak ko, tapos ngayon, buntis ka pa. Isa kang panggulo. Wala kang kwenta. Naramdaman ni Elara ang pamumula ng kanyang mukha. Wala siyang masabi. Ang kanyang tiyan ay bahagyang umbok, tila nagpapatotoo sa bawat salitang ibinabato sa kanya. Nasa harapan ng maraming kapitbahay, tila isang kriminal na hinahatulan. Umalis ka na rito. Huwag mo nang babalikan ang anak ko. Hindi ka nababagay sa pamilya namin. Wala kang dignidad, patuloy ni Aling Meding, at ang huling salita ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa puso ni Elara. Nagtakbuhan ang mga kapitbahay para manood. Ramdam niya ang libu-libong tingin na tila naghuhusga sa kanya. Doon, sa harapan ng lahat, nangako si Elara sa sarili niya na hindi na siya kailanman muling magiging mahina. Na balang araw, babalik siya. At sisingilin niya ang lahat ng sakit. Bumalik si Marco na may bitbit na refilled na baso ng champagne, mas malamig nga. Ngumiti si Elara, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Lynn Ramirez. Ngayon, pakisiguro naman na ang lahat ng EA tables ay may sapat na supply ng inumin. Gusto kong personal mong asikasuhin ang bawat isa sa kanila. Tumango si Marco, ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit may nakita si Elara na bahid ng galit sa kanyang mga mata. Humakbang siya palayo, bumalik sa kanyang papel na isang personal waiter. Ramdam ni Elara ang bahagyang pagdami ng tibok ng kanyang puso. Ito ang katarungan na matagal na niyang pinangarap. Kinaumagahan, walang habas ang pagtatrabaho ni Elara. Ang lahat ng emosyon niya ay ibinuhos niya sa trabaho, tila isang paraan para mapawi ang pait sa kanyang loob. Matapos ang kanyang mga pulong, ipinatawag niya si Marco sa kanyang opisina. El Ramirez, panimula ni Elara, ang kanyang tingin ay nakapako sa mga papeles sa kanyang kamay, hindi man lang siya tiningnan. May bago kang proyekto. Gusto kong bumuo ka ng isang comprehensive market analysis report para sa ating bagong venture sa digital content streaming. Kailangan ko iyan sa loob ng 3 araw. Nanlaki ang mga mata ni Marco. 3 araw po, ma'am? Malaki po ang proyekto na yan. Kailangan ko ng team at 3 linggo man lang para makumpleto. Nilingon siya ni Elara, ang kanyang mukha ay walang awa. 3 araw, Marco. Walang team. Personal mong gagawin. At gusto kong detalyado ang lahat. Bawat numero, bawat forecast. Ngayon, kung hindi mo kayang gawin, sabihin mo lang. Mayroon akong maraming application para sa lead position. Nalukot ang mukha ni Marco. Alam niyang ito ay isang imposibleng gawain, sadyang ginawa para pahirapan siya. Kakayanin ko po, ma'am, sagot niya sa wakas, ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagod. Magaling, sabi ni Elara, at tumalikod. Hindi niya tinignan si Marco habang lumalabas ito ng kanyang opisina. Ngunit alam niyang maghihirap ito. At iyon ang gusto niya. Sumapit ang gabi. Si Elara ay nasa kanyang opisina pa rin, abala sa pagrerepaso ng mga financial reports. Biglang may kumatok. Chlo, pumasok ka, sabi niya. Pumasok si Chlo, dala ang 2 tasa ng kape. Alam kong abala ka, kaya dinalhan kita ng kape. Ito yung paborito mo. Salamat, Chlo, sabi ni Elara, kinuha ang tasa.
Ganoon ba talaga kahalata na kailangan ko ito? Umupo si Chloe sa harap ni Elara, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Elara, alam kong nasaktan ka. Alam kong matagal mong pinaghandaan ito. Pero masaya ka ba talaga sa ginagawa mo? Ang nakikita ko kasi ay mas lalo kang nagiging malayo sa sarili mo. Napakunot ang noo ni Elara. Anong sinasabi mo? Masaya ako. Nakuha ko ang gusto ko. Nakikita ko siyang naghihirap. Ito ang katarungan. Pero Elara, ang katarungan ba ay kailangan ding saktan ka? Araw-araw, nakikita kitang laging galit, laging nakikipaglaban. Nawawala na ang dating Elara na kilala ko, paliwanag ni Chloe. Ang paghihiganti ay hindi kasing tamis ng iniisip mo. Kadalasan, mas lalo itong nagpapabigat sa'yo. Ibinaba ni Elara ang kanyang tasa. Hindi mo naintindihan, Chloe. Kung hindi ka nasaktan ng ganoon kalalim, hindi mo maiintindihan. Kailangan niyang magbayad. Para sa lahat ng sakit, para kay Luna, para sa lahat ng nawala sa akin. Kailangan kong gawin ito. Tumingin si Elara kay Chloe, ang kanyang mga mata ay matigas. Hindi ako titigil hanggat hindi niya nararamdaman ang bawat patak ng luha ko. Tumango si Chloe, malungkot. Hindi na siya nangatwiran pa. Alam niyang matigas ang desisyon ni Elara. Ngunit ramdam niya ang pagod sa mga balikat ng kaibigan niya, ang bigat ng paghihiganti na pilit nitong pinapasan. Nang gabing iyon, matapos maihatid si Luna sa tulog at makauwi si Chloe, mag-isa si Elara sa kanyang malaking bahay. Ang katahimikan ay tila nilalamon siya. Napansin niya ang kanyang cellphone na nakalagay sa mesa. May isang unknown number na tumatawag. Nagdalawang isip si Elara. Karaniwan, hindi siya sumasagot sa mga unknown calls. Ngunit may isang kakaibang kutob sa kanyang dibdib. Sumagot siya. Hello. Isang malamig, pamilyar na boses ang bumati sa kanya mula sa kabilang linya. Isang boses na ayaw niyang marinig muli sa buong buhay niya. Elara Santiago, sabi ng boses, puno ng pagbabanta. Sa wakas, nagkita rin tayo muli. Sa tingin ko, mayroon tayong maraming bagay na kailangan pag-usapan. Napatulala si Elara. Si Aling Meding. Ang amoy ng kape, hindi kape na galing sa mamahaling coffee shop, kundi yung instant lang, ang nagpapaalala kay Marco Ramirez na nasa opisina pa rin siya. Madaling araw na, ngunit hindi pa rin tapos ang market analysis report na ipinagawa ni Elara sa kanya. Nakakalat sa mesa ang mga graph at data, ang monitor ng computer ay nagbibigay ng maputing ilaw sa kanyang pagod na mukha. Hindi pa nga natatapos ang trabaho niya bilang EA, pero may bago na naman itong ipinapagawa na alam niyang sadyang imposible sa maikling panahong ibinigay. 3 araw. Para sa isang report na kailangan ng buong team at linggo ng pananaliksik. Tila sinasadya niya talaga. Ano bang ginawa ko sa'yo, Elara? Bulong ni Marco sa sarili, habang ginugulo ang kanyang buhok. Hindi niya maintindihan ang matinding galit ni Elara. Inwan niya ito. Naging duwag siya. Ngunit noon, sinabi ng nanay niya na si Elara ang umalis. Na hindi na daw nito gusto si Marco. Na ayaw daw nito sa responsibilidad. Na pinaniwala siya ng kanyang ina na ang pag-alis niya ang pinakamainam na desisyon para sa kanilang dalawa. Ngayon, sa tuwing nakikita niya ang galit sa mga mata ni Elara, pakiramdam niya ay may malaking butas sa kanyang mga alaala, isang bahagi ng kwento na hindi niya alam. Naalala niya ang mga araw na tawa lang ni Elara ang sapat para gumaan ang kanyang loob. Ang mga matamis na ngiti nito. Ang kanyang init. Paano naglaho ang lahat ng iyon at napalitan ng yelo? Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng pagtatrabaho sa report, may kumatok sa cubicle ni Marco. Nagulat siya nang makita ang kanyang ina, si Aling Meding, na nakatayo doon, nakasuot ng mamahaling damit, ang tingin ay mapanuri sa bawat sulok ng opisina. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Ma, anong ginagawa niyo rito? Bulong ni Marco, halatang nahihiya sa mga kasamahan. Hindi pinansin ni Aling Meding ang tanong niya. Nilibot nito ang tingin, at nang makita ang Elara's office na may glass walls, kumunot ang noo nito. Ito ba ang trabaho mo ngayon, Marco? Isang cubicle. Hindi ka ba nahihiya? Ma, please, huwag po kayong maingay. Nagtatrabaho po ako, pakiusap ni Marco, sinubukan siyang hilahin palayo. Ngunit matigas si Aling Meding. Ito ba ang bagong kumpanya? Sa Phoenix Technologies ka pala nagtatrabaho ngayon. Alam kong may kinalaman ito sa babaeng yon, Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik.
Narinig ko na bumalik na siya. Iyang Elara na yan. Sinabi ko na sa'yo, iyan ay isang malaking problema. Sinabi ko na sa'yo noon na layuan mo siya. Napaatras si Marco. Ma, wala siyang ginagawang masama. Trabaho lang ito. Trabaho, humalakhak si Aling Meding. Marco, huwag kang maging tanga. Hindi ba't halata? Ginagantihan ka niyan. Sinisiraan ka niya sa lahat. Narinig ko sa mga kaibigan ko ang mga bulong-bulungan. Ang anak ko, pinaghihirapan ng isang babaeng walang pinag-aralan at walang pinanggalingan. Naramdaman ni Marco ang init ng galit na umaakyat sa kanyang lalamunan. Ma, hindi niyo po siya kilala. Hindi niyo po alam ang buong kwento. Kilala ko siya, Marco. Nakita ko ang pagtatago mo sa isang babaeng hindi ka karapat-dapat. Nakita ko ang desperasyon niya na makuha ka, sabi ni Aling Meding, ang kanyang boses ay bumaba ngunit ang diin ay mas matindi. Huwag kang magpapadala sa drama niya. Hindi ka niya mahal. Gusto lang niya ang pera mo, ang pangalan mo. Alam kong sinasabi niya na may utang ka sa kanya, pero huwag kang maniwala. Kung ano man ang nakaraan, kasalanan din niya yan. Siya ang umalis. Napayuko si Marco, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila pamilyar, tila isang kanta na paulit-ulit niyang naririnig. Ngunit sa pagkakataong ito, may bahid ng pagdududa. Bakit kaya nag-iba ang trato ni Elara kung siya ang umalis? Habang papalayo si Aling Meding, nakita niya si Chlo, ang ii ni Elara, na nakatingin sa kanilang dalawa, ang kanyang mukha ay puno ng awa. Napatingin din si Marco sa kanya, at sa isang iglap, nagkaroon siya ng ideya. Si Chlo ang matalik na kaibigan ni Elara. Siguro may alam siya. Naglakad si Marco patungo sa cubicle ni Chlo ng gabing iyon, matapos maguyan ang halos lahat. Nagtataka si Chlo kung bakit siya lumapit. Chlo, pwede ba tayong mag-usap sandali? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay mababa. Ano yon, Marco? Tanong ni Chlo, tila nag-aalangan. Tungkol kay Elara, sabi ni Marco, diretsong tiningnan ang mga mata ni Chlo. Alam kong magkaibigan kayo. Sa loob ng ilang taon, ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Bakit siya umalis noon? Bakit siya bumalik ngayon na ganito siya? Napabuntong hininga si Chlo. Marco, hindi ako ang dapat magkwento sa iyo niyan. Kung gusto mong malaman ang totoo, tanungin mo si Elara. O, mas mabuti pa, tanungin mo ang sarili mo kung ano ang ginawa mo. Pero sinabi ni Mama na siya ang umalis, giit ni Marco, ang kanyang boses ay tila nagmamakaawa. Na nagbago ang isip niya tungkol sa amin. Na hindi niya raw ako mahal. Ang nanay mo, humalakhak si Chlo, isang pilit na tawa. Marco, ang nanay mo ang pinakamagaling na aktres na kilala ko. Maraming hindi totoo sa mga sinabi niya. Maraming hindi mo alam. Biglang tumayo si Chlo, tila may kinatatakutan. Marco, hindi na ito ang usapan ko. Kailangan ko nang umuwi. Mag-ingat ka. Nagmamadaling umalis si Chlo, iniwan si Marco na balisa at puno ng mga tanong. Ang reaksyon ni Chlo, ang pag-iwas niya, ang kanyang mga salita tungkol sa maraming hindi totoo, ay lalong nagpakaba kay Marco. Ang kanyang pagdududa sa kanyang ina ay lumaki. May malaking butas sa kwento, at nararamdaman niyang ang butas na iyon ay pinalaki ng kanyang ina. Nang gabing iyon, matapos ang napakahabang araw, nakauwi si Marco sa kanyang apartment. Napagod siya, hindi lang sa pisikal kundi sa mental. Ang kanyang isip ay patuloy na nagbalik-tanaw sa nakaraan. Ang mukha ni Elara, ang mga salita ng kanyang ina. Naghalo ang lahat sa kanyang isip. Napagdesisyonan niyang mag-ayos ng mga lumang gamit sa aparador. May pakiramdam siyang may makikita siya doon, isang bagay na magpapaliwanag. Habang hinahalungkat ang mga lumang libro at magasin, may nahawakan siyang isang kahon na may nakasulat na mga alaala. Binuksan niya ito. Mga lumang sulat, ilang tuyong bulaklak, at mga litrato. May isang litrato na kumuha ng kanyang atensyon. Isang litrato nila ni Elara. Magkatabi sila, nakangiti. Ang mga mata ni Elara ay masaya at puno ng pag-asa. Ngunit may isang kakaiba sa litrato. Ang tiyan ni Elara ay bahagyang umbok. Hindi malaki pero halata. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Pamilyar ang litratong ito. Sa isip niya, ito ang litratong kinuha nila ilang linggo bago siya iwanan ni Elara. Ngunit bakit hindi niya napansin noon ang tiyan ni Elara? O nagkaroon ba ng dahilan para kalimutan niya ito?
Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang panaginip, isang alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang gabing umuwi siyang balisa, ang kanyang ina ay naroon at naghihintay. Marco, kailangan mong hiwalayan ang babaeng iyan, sabi ni Aling Meding, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matigas. Hindi siya nababagay sa'yo. Sisirain niya ang buhay mo. Iyan ang makukuha mo kung makikipagrelasyon ka sa isang babaeng walang alam kundi mangdamit. Pero mahal ko siya. At may anak kami, sigaw ni Marco, halos umiiyak. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa takot at pagkalito. Niyakap siya ni Aling Meding. Wala kang anak, Marco. Kung mayroon man, ayusin ko. Hindi ka dapat mag-alala. Ang mahalaga ay ang kinabukasan mo. Kalimutan mo siya. Hindi siya worth it, see. At kinabukasan, parang isang malabong panaginip, ang lahat ay tila nabura sa isip niya. Nag-doubt siya. Sumunod siya sa ina. At iniwan niya si Elara. Bumalik si Marco sa kasalukuyan, hawak pa rin ang litrato. Ang kanyang puso ay kumalabog. Nagbago ang panaginip. Mas malinaw na ngayon. Hindi lang ito panaginip. Ito ay alaala. Napatingin si Marco sa litrato ni Elara, ang kanyang tiyan ay umbok. Hindi gaya ng sinabi ng kanyang ina. Ito ay isang buhay. Ang kanyang mga kamay ay nanginig. Ang kanyang ina. Niloko siya ng kanyang ina. Ang galit ni Elara ay hindi basta-basta galit. Ito ay sakit. Ito ay pagtataksil. At siya, si Marco, ang may kasalanan. At mas masahol pa, ang kanyang ina ang nagmamanipula. Biglang may pumatak na luha sa kanyang mga mata. Hindi ito para sa kanyang sarili. Kundi para kay Elara. At para sa isang buhay na marahil ay nawala dahil sa kanyang kahinaan at sa kasinungalingan ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng isang matinding pagkalito, pagdududa, at kakaibang pakiramdam na parang may malaking nawawala sa kanya, isang bagay na hindi na niya kayang ibalik. Hindi pa rin makapaniwala si Elara Santiago sa natanggap niyang tawag mula kay Aling Meding. Ang boses na yon, na nanginginig sa galit at pagbabanta, ay tila bumalik mula sa pinakamadilim niyang bangungot. Matapos ang maraming taon ng pananahimik, bigla itong lumabas mula sa anino. Hindi pa nga niya nasisimulan ng husto ang kanyang paghihiganti kay Marco, heto na ang pinakaugat ng kanyang pighati. Anong gusto mo, Aling Meding? Tanong ni Elara, ang kanyang boses ay kalmado kahit pa kumakabog ang kanyang puso. Hindi niya pwedeng ipakita ang takot. Gusto kong lumayo ka sa anak ko, sigaw ni Aling Meding sa kabilang linya. Ano ba ang iniisip mo, Elara? Hindi ka ba nasaktan ng sapat noon? Hindi ka na nakontento na sirain ang buhay namin, babalik ka pa ngayon para sirain ulit si Marco. Ang sinira ko ay ang sarili kong buhay sa pagmamahal sa anak niyo, sagot ni Elara, mapait ang ngiti. At ngayong bumalik ako, hindi para sirain ang buhay niyo, kundi para kunin ang katarungan na matagal nang dapat sa akin. Katarungan? Anong katarungan ang sinasabi mo? Ang boses ni Aling Meding ay lalong tumaas. Kung ano man ang nangyari noon, kasalanan mo rin. Ikaw ang umalis. Ikaw ang nagdesisyon. Huwag mong isisi ang lahat kay Marco. Nagtiimbagang si Elara. Ang kasinungalingan ng babaeng ito ay walang katapusan. Sige, Aling Meding. Kung gusto nating pag-usapan ang nakaraan, pag-usapan natin. Magkita tayo. Harapan. Para malaman mo kung gaano na ako kalakas ngayon. Huwag kang magmayabang, Elara. Hindi mo pa ako kilala, banta ni Aling Meding, at pagkatapos ay binabaan siya ng telepono. Napahinga ng malalim si Elara. Alam niyang ito na ang simula ng tunay na laban. Hindi lang ito tungkol kay Marco. Ito ay tungkol sa babaeng nagwasak ng kanyang dignidad. Ang sumunod na araw sa opisina ay tila isang malabong pelikula para kay Elara. Patuloy niyang pinaghihirapan si Marco, pinapagawa ng mga imposible, ngunit sa likod ng kanyang mga kilos, may kakaibang pakiramdam ng kawalan. Nang matapos ang oras ng trabaho, nakita niya si Marco na nakayuko sa kanyang cubicle, ang kanyang mukha ay halatang pagod. May bahagyang kirot sa dibdib ni Elara, ngunit agad niyang ibinaliwala ito. Hindi siya dapat maging mahina. Ma'am, may meeting po kayo with Mr. Gabriel Almonte, paalala ni Chlo, at agad siyang binalik sa realidad. Salamat, Chlo, sagot ni Elara, at inayos ang kanyang suite. Naganap ang meeting sa isang high-end restaurant sa Makati. Si Gabriel Almonte, ang CEO ng isang kilalang tech company,
ay mukhang kalmado, may matalinong tingin, at isang ngiti na may kakayahang magpakalma ng kahit sinong kinakabahan. Iba siya kay Marco, malayo sa pagiging mapagmataas o duwag. Enra Santiago, bati ni Gabriel, tumayo at inabot ang kanyang kamay. Isang karangalan ang makipag-ugnayan sa inyo. Malaki ang potensyal ng kooperasyon ng ating mga kumpanya. Nag-shake hands sila. Naramdaman ni Elara ang init ng kanyang palad, ibang-iba sa malamig na pakiramdam na nakasanayan na niya. Gayon din, Enra Almonte. Umaasa akong magiging matagumpay ang ating pagtutulungan. Sa kanilang pag-uusap, naging komportable si Elara. Si Gabriel ay hindi lang propesyonal, kundi tila nakikita ang tao sa likod ng titulo. Nagtanong siya tungkol sa kanyang pananaw sa negosyo, sa kanyang karanasan sa ibang bansa. Sa bawat salita niya, naramdaman ni Elara ang respeto, isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman mula sa isang lalaki. Alam mo, yun na Santiago, sabi ni Gabriel, mumiti. May kakaibang aura ka. May kalungkutan sa iyong mga mata, ngunit may matinding lakas. Nagulat si Elara. Walang sinuman ang nakapansin noon. Salamat, Lena Almonte. Marami lang akong pinagdaanan. Minsan, ang pinakamalaking lakas ay nagmumula sa pinakamalalim na sugat, sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pangunawa. Ang mahalaga ay kung paano mo ginagamit ang mga sugat na yon. Para maging mas malakas o para hayaan kang lamunin ng galit. Tumama ang mga salita ni Gabriel kay Elara. Napaisip siya. Ginagamit niya ba ang kanyang mga sugat para maging malakas o para lang siya lamunin ng galit? Pagkatapos ng meeting, pakiramdam ni Elara ay gumaan ang kanyang loob. Nagpadala si Gabriel ng text, nagpapasalamat sa meeting, at umaasang magkita silang muli. Hindi ito tungkol sa negosyo. Ito ay isang paanyaya sa isang bagong simula. Kinabukasan, isang balita ang kumalat sa opisina. May confidential data mula sa marketing department na na-leak sa kalaban. Bumilis ang tibok ng puso ni Elara. Sino ang gagawa nito? Agad niyang naisip si Aling Meding. Chelo, patingnan mo kung sino ang huling gumamit ng computer sa marketing server, utos ni Elara. At mag-imbestiga ka sa background ng sinumang may access sa data na yan. Ma'am, mayroon na akong initial report, sabi ni Chelo, ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi pa kumpleto, pero may ilang file na na-access mula sa isang e-address na hindi kabilang sa kumpanya. At ang mga file na na-access ay mga lumang data mula sa panahon na si Emma Ramirez pa ang head ng department. Napakunot ang noo ni Elara. Hindi niya kailangan ng maraming ebidensya. Alam niyang si Aling Meding ang nasa likod nito. Gusto lang siyang pahiyain, sirain ang reputasyon niya. Habang naghahanap ng solusyon sa problema, in-interview si Elara ng isang kilalang business news channel. Sa interview, nagkaroon sila ng pagkakataong pag-usapan ang kanyang personal na paglalakbay. Emma Santiago, tanong ng interviewer, mula sa pagiging isang simpleng babae, naging isa kayong matagumpay na si. Anong naging inspirasyon niyo para magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok? Tiningnan ni Elara ang kamera at may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Sa buhay, mararanasan natin ang mga pagbagsak. May mga taong mananakit sa atin, manggagamit, at iwan tayo sa gitna ng kawalan. Ngunit ang pinakamahalaga ay kung paano tayo babangon. Hindi ito tungkol sa kung paano mo gagantihan ang mga nanakit sa iyo, kundi kung paano mo gagamitin ang sakit na yon para maging mas malakas. Nagpatuloy si Elara, ang bawat salita ay may diin. Para sa akin, ang bawat sugat ay naging aral. Naging inspirasyon. Inspirasyon para patunayan na kaya ko. Na hindi ako duwag. At higit sa lahat, para sa mga taong mahal ko, na siyang tunay kong lakas. Sa kanyang apartment, nanonood si Marco ng interview ni Elara. Narinig niya ang bawat salita, at ang mga ito ay tila tumatagos sa kanyang puso. Hindi ito tungkol sa kung paano mo gagantihan ang mga nanakit sa iyo. Naalala niya ang litrato, ang umbok na tiyan ni Elara. Nagsisimula na siyang makita ang koneksyon, ang sakit sa likod ng galit ni Elara. Nang gabing iyon, habang ginagawa ni Elara ang kanyang huling check sa kanyang email bago matulog, may pumasok na isang kakaibang email. Ito ay isang attachment, isang folder na may nakasulat na mga lihim. Nag-alinlangan si Elara, ngunit ang kanyang pag-usisa ay nanaig. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga larawan. Mga larawan ni Luna. Nakuha sa malayo, sa playground, sa harap ng bahay, at sa gate ng school. Hindi lang iyon.
Mayroon ding simple, nakasulat na mensahe. Hindi ikaw ang nag-iisa na may mga lihim, Elara Santiago. Mag-ingat ka. Bawat galaw mo, alam ko. Nanginginig ang mga kamay ni Elara. Ito ay hindi basta-basta pagbabanta. Ito ay direktang atake. At alam niyang walang ibang may kakayahang gawin ito kundi si Aling Meding. Hindi makatulog si Marco Ramirez. Ang litrato ni Elara na may bahagyang umbok sa tiyan ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isip. Ang mga alaala ay tila nagbabalik, malabo, ngunit may kakaibang pakiramdam ng katotohanan. Ang mga salita ng kanyang ina ay naghalo sa mga salita ni Chlo. Maraming hindi totoo sa mga sinabi niya. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kung totoo ngang may anak sila ni Elara, isang buhay na tinanggal sa kanya dahil sa kasinungalingan at manipulasyon, hindi niya mapapatawad ang sarili niya. At lalong hindi niya mapapatawad ang kanyang ina. Kinaumagahan, maaga siyang pumunta sa F.E. Jude Hospital, ang ospital kung saan sinabi ng kanyang ina na nagpunta si Elara para magpahinga. Ngunit sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng isang matandang nurse na tila kilala siya. El Ramirez, tanong ng nurse, kumunot ang noo. Hindi ko po kayo matandaan. Ano po ang kailangan nyo? Nandito po ako para magtanong tungkol sa isang pasyente noong 6 na taon na ang nakakaraan, paliwanag ni Marco, sinubukang maging kalmado. Ang pangalan po ay Elara Santiago. Sinabi po sa akin na dito siya nagpa-ospital. Nag-iba ang mukha ng nurse. Isang kakaibang tingin ang ibinigay niya kay Marco. Sikima Santiago. Hindi ko po maalala ang pangalang iyon. Maraming pasyente ang dumaan dito. Naramdaman ni Marco ang panlalamig ng kanyang tiyan. Sigurado po kayo? Importanteng-importante po ito sa akin. Pasensya na, Yen Ramirez, sabi ng nurse, at biglang nagmamadali itong lumakad palayo. Napabuntong hininga si Marco. Hindi siya kumbinsido. May mali. May itinatago. Ang pagmamadali ng nurse, ang kakaibang tingin nito, alam niyang may alam ito. At alam din niyang may nagtatago. Kinabukasan, habang nasa trabaho, nakita ni Marco ang isang babae na dati niyang kaibigan, si Liza, na kasamahan din ni Elara noon. Nag-alinlangan siya, ngunit nilapitan niya ito. Liza, may tatanong lang sana ako sa'yo, panimula ni Marco. Napatingin si Liza sa paligid, tila natatakot na may makarinig. Ano yon, Marco? Si Elara alam ko na naging malapit kayo noon. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Bakit siya umalis? Tanong ni Marco, diretsong tiningnan ang mga mata ni Liza. Nag-aalangan si Liza, ngunit sa huli ay napagdesisyonan niyang magsalita, ang kanyang boses ay halos bulong. Marco, hindi ko alam kung dapat kong sabihin sa'yo ito. Pero masama ang ginawa ng nanay mo kay Elara. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Pagkatapos mong iwanan si Elara, bumalik siya sa amin, basag na basag. Pero hindi lang yon, Marco, sabi ni Liza, at nanginginig ang kanyang boses. Ang nanay mo dumalaw sa kanya. Binantaan siya. Sinabing kung hindi siya alis at kalilimutan ka, sisirain niya ang buhay ni Elara at ng anak niya. Naramdaman ni Marco ang pagkabigla. Anak? Marco. Buntis si Elara. Alam mong buntis siya, di ba? Tanong ni Liza, puno ng awa. Umiling si Marco. Hindi. Sinabi ng nanay ko na hindi totoo ang pagbubuntis niya. Na nagpapanggap lang siya. Napailing si Liza, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Ganyan kasama ang nanay mo, Marco. Hindi niya lang binantaan si Elara. Naglagay pa siya ng pera sa hospital records para burahin ang pangalan ni Elara at itago ang katotohanan na buntis siya. Narinig ko sa mga bulong-bulungan na sinabi niya rin sa'yo na hindi totoo ang pagbubuntis. Ginawa niya ang lahat para paghiwalayin kayo. Gumuho ang mundo ni Marco. Ang bawat salita ni Liza ay tila matalim na kutsilyo na humiwa sa kanyang puso. Ang kasinungalingan ng kanyang ina. Ang pagtataksil. Ang buhay na nawala. Ang anak. Umuwi si Marco ng gabing iyon, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Nakaupo si Aling Meding sa sala, nanonood ng tila walang alam sa kanyang nararamdaman. Ma, tawag ni Marco, ang kanyang boses ay malamig, iba sa dati. Nilingon siya ni Aling Meding, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Marco, bakit ganyan ang mukha mo? May problema ba? Anong ginawa mo kay Elara, ma? Diretsang tanong ni Marco, hindi na kayang itago ang galit.
Anong sinasabi mo? Pagtataka ni Aling Meding, tila inosente. Wala akong ginagawa sa babaeng yon. Bakit? Kinakausap mo na naman siya. Sinabi ko na sa'yo, Marco, layuan mo siya. Tigilan niyo na po ang pagpapanggap, ma, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa pagbubuntis ni Elara. Alam ko na binantaan niyo siya. Alam ko na binura niyo ang mga records niya sa ospital. Alam ko na niloko niyo ako. May anak sana ako, ma. May anak sana ako. Nanlaki ang mga mata ni Aling Meding. Ang kanyang mukha ay namutla. Marco, ano ang pinagsasabi mo? Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Nagsisinungaling lang sila. Gusto lang nilang sirain ako. Huwag niyo na pong tanggihan, ma, sabi ni Marco, ang bawat salita ay puno ng sakit. Hindi ko po kayo mapapatawad sa ginawa niyo. Biglang tumayo si Aling Meding, ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Sinong nagsabi sa'yo niyan, Marco? Iyang Elara ba na yan? Nagsisinungaling lang siya. Gusto lang niyang sirain tayo. Gusto lang niyang kunin ang pera natin. Hindi na po importante kung sino ang nagsabi, ang importante ay ang katotohanan, sabi ni Marco, umiiling. Ang kanyang puso ay basag na basag. Napatayo si Aling Meding, ang kanyang mukha ay balisa. Marco, maniwala ka sa akin. Para sa iyo ang lahat ng ginawa ko. Para sa kinabukasan mo. Hindi siya nababagay sa iyo. Gusto ko lang protektahan ka. Ngunit huli na ang lahat. Ang pagkakakita ni Marco sa katotohanan ay tila isang pader na bumagsak sa pagitan nila. Kinabukasan, habang nasa trabaho si Marco, abala sa kanyang mga gawain, napansin niya ang isang sasakyan na pumarada sa labas ng Phoenix Towers. Isang luxury car. Lumabas mula rito si Elara at kasama niya ang isang maliit na babae. Si Luna. Nasa gilid lang ng building si Marco, pinapanood ang mag-ina habang naglalakad papasok. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon sa bata. Ang ngiti ni Luna, ang paraan ng paghawak ni Elara sa kamay nito, mayroong isang bagay na pamilyar. Nakaramdam siya ng isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang kirot. Isang pakiramdam ng pagkawala. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Luna. Hindi niya mapigilan ang sarili. Para bang may bumubulong sa kanyang utak. Biglang lumingon si Luna, tila naramdaman ang tingin ni Marco. Ngumiti ang bata, isang inosenteng ngiti na nagpatunaw sa lahat ng galit at pait sa puso ni Marco. Isang ngiti na tila nagsasabi, kilala kita. Napangiti si Marco pabalik, isang ngiting punong-puno ng sakit at pagkalito. Sino ang batang ito? At bakit tila may koneksyon sila? Ang pakiramdam na ito. Hindi niya maipaliwanag. Hindi kaya. Hindi kaya siya. Nahinto ang mundo ni Marco Ramirez nang ngumiti si Luna sa kanya. Ang ngiting iyon, ang mga mata nito, tila isang salamin na nagpapakita ng isang nawawalang bahagi ng kanyang sarili. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makahinga. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng bahagyang pagkakakonekta ay biglang nagkaroon ng malinaw na kahulugan. Sumikip ang kanyang dibdib. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi niya ito kayang tanggapin. Pero bakit niya nararamdaman ang tindi ng pakiramdam na ito? Nilingon niya si Elara, na nakahawak sa kamay ni Luna, naglalakad papasok ng lobby ng Phoenix Towers. Ang mukha ni Elara ay seryoso, walang bakas ng emosyon. Ngunit nakita ni Marco ang isang bagay sa mga mata nito, isang pagbabantay, isang lihim. Hindi niya naisip. Hindi niya kailanman naisip na ang sakit na ibinigay niya ay may katumbas na buhay. Isang buhay na pinalaki ni Elara mag-isa. Agad siyang sumunod sa elevator, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Pagkapasok ni na Elara at Luna sa elevator, nagmamadali si Marco na pumasok bago magsara ang pinto. Nagulat si Elara nang makita si Marco sa loob. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkaalarma at agad niyang hinila palapit si Luna. Ano ang kailangan mo, Marco? Tanong ni Elara, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabantay. Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Luna, na tila nagtatago sa likod ng mga binti ni Elara, bahagyang sumisilip kay Marco nang may pagtataka. Gaano na siya katanda, Elara? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig. 6 na taon? Nanlaki ang mga mata ni Elara. Alam niyang may narinig si Marco. Alam niyang may nalalaman na ito.
Ngunit hindi niya inaasahan na ganito kabilis. Hindi ka ba nahihiya, Marco? Sabi ni Elara, pilit na pinatigas ang kanyang boses. Ano ang sinasabi mo? Ang panaginip, bulong ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang panaginip na binura ng nanay ko. Ang araw na sinabi ko na may anak tayo. Hindi lang ito panaginip, Elara, di ba? Napayuko si Elara, hindi makatingin kay Marco. Alam niyang ito na ang oras. Tama ako, di ba? Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay lumakas. Siya ang anak ko, Elara. Si Luna, siya ang anak ko. Agad na lumabas si Elara mula sa elevator nang bumukas ito sa kanyang palapag, hinila si Luna. Ngunit hindi sumunod si Marco. Naglakad siya palayo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi niya kailangang sumunod. Alam na niya. Pagkapasok ni Elara sa kanyang opisina, nagmamadali siyang naupo, ang kanyang puso ay kumakabog. Chlo, kailangan kong lumabas, sabi niya. Kailangan kong mag-isip. Walang tanong na sumunod si Chlo. Alam niyang may malaking nangyari. Sa loob ng kanyang opisina, naglakad-lakad si Elara, pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Nalaman na ni Marco. Ang pinakamalaking lihim niya ay nabunyag na. Ang paghihiganti niya na matagal nang pinaghandaan ay biglang nagbago ng direksyon. Hindi na ito tungkol sa pananakit lang kay Marco, kundi sa pagharap sa katotohanan na hindi niya kayang itago habang buhay. Sa kabilang banda, si Marco ay nagkulong sa kanyang cubicle. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang ulo. Sumikip ang kanyang dibdib. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng baso ang narinig ng kanyang mga kasamahan. Anak! Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa kanyang isip. Ang lahat ng kanyang ginawa. Ang pag-iwan kay Elara. Ang pagiging duwag. Ang paniniwala sa lahat ng kasinungalingan ng kanyang ina. Hindi lang niya sinaktan si Elara. Binawi niya ang karapatan niya bilang isang ama. Binawi niya ang isang buhay na dapat ay nasa tabi niya. Naramdaman niya ang matinding sakit, isang sakit na mas malalim kaysa sa pagkabigla. Ito ay pagkalugi. Pagkalugi ng panahon, pagkalugi ng pagkakataon. Biglang tumayo si Marco. Hindi siya pwedeng magkubli sa sakit. Kailangan niyang harapin ang kanyang ina. Ang babaeng nagtago sa kanya ng katotohanan. Ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Tumakbo si Marco palabas ng opisina, ang kanyang isip ay puno ng galit at pagkalito. Kailangan niyang makausap ang kanyang ina. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan, lahat ng detalye, lahat ng kasinungalingan. Nagmamaneho si Marco papunta sa bahay ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi sa galit, kundi sa pagkasira ng loob. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa kanyang ina ay gumuho. Nang makarating siya sa bahay, nandoon si Aling Meding, kalmado na nagbabasa ng dyaryo. Ma, sigaw ni Marco, halos hindi makahinga. Napatingin si Aling Meding, ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkairita. Marco, bakit ka sumisigaw? Anong nangyayari sa'yo? Si Luna, ma, sigaw ni Marco, halos umiiyak. Siya ang anak ko. Bakit niyo tinago sa akin? Bakit niyo niloko si Elara? Bakit niyo ako pinaniwala na wala kaming anak? Nanlaki ang mga mata ni Aling Meding. Ang kanyang mukha ay namutla. Marco, ano ang pinagsasabi mo? Walang Luna. Walang anak. Pinagloloko ka lang ni Elara. Tigilan niyo na po ang pagpapanggap, ma, sigaw ni Marco, halos hindi na makontrol ang kanyang emosyon. Alam ko na ang lahat. Ang lahat ng kasinungalingan niyo. Ang lahat ng pagmamanipula niyo. Binura niyo ang mga records sa ospital. Binantaan niyo si Elara. Lahat ng iyon. Dahil lang sa kahihiyan. Biglang tumayo si Aling Meding, ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Si Elara, di ba? Iyan ang babaeng iyan. Gusto lang niyang sirain tayo. Gusto lang niyang kunin ang lahat sa atin. Inagaw niya ang anak ko sa akin noon, ngayon pati ikaw, inagaw niya rin. Hindi niyo ako inaalagaan, ma, sigaw ni Marco, at ang kanyang boses ay tila isang hinanakit na matagal nang nakakulong. Nagsinungaling kayo sa akin. Sinira niyo ang pamilya ko. Ang nanay ko ang dahilan kung bakit wala ako sa tabi ng anak ko sa loob ng 6 na taon. Napakunot ang noo ni Aling Meding. Wala kang anak. Pinaniwala ka lang yan. Hindi totoo yan. Marco, ako ang nanay mo. Nag-aalala lang ako sa'yo.
Hindi na po. Hindi na po kayo ang nanay ko, sigaw ni Marco, umiiyak. Ang lahat ng galit at sakit ay bumuhos mula sa kanya. Hindi ko po kayo mapapatawad. Hindi ko po kayo mapapatawad sa lahat ng ginawa nyo. Sa lahat ng kasinungalingan nyo. Ang lahat ng kasalanan nyo. Tumalikod si Marco, ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang isip ay puno ng galit, sakit, at pagkalugi. Ang paghihiganti ni Elara ay hindi na basta-basta paghihiganti. Ito ay isang trahedya. Isang trahedya na siya at ang kanyang ina ang may gawa. Hindi niya alam kung paano siya magpapatuloy. Ang lahat ay tila nawasak. Ang kanyang ina, ang kanyang buhay, ang kanyang nakaraan. Ang lahat ay naging kasinungalingan. Nanginginig ang mga kamay ni Elara Santiago nang bumagsak ang telepono mula sa kanyang kamay. Naririnig niya ang bawat salita mula sa kabilang linya, ang pagtatanggi ni Aling Meding, ang matinding sakit sa boses ni Marco, ang pagbasura ni Marco sa kanyang ina. Ang lahat ng emosyon ay biglang bumuhos kay Elara, hindi lang galit, kundi isang masalimuot na halo ng awa, pagkagulat, at pagdududa. Ang paghihiganti. Ito ang gusto niya. Ang makita si Marco nasaktan na magdusa. Ngunit ang pagdurusa na nakikita niya ngayon ay mas malalim kaysa sa kanyang inaasahan. Hindi ito ang Marco na inakala niyang walang pakialam. Ito ay isang Marco na nasaktan, isang Marco na nalinlang. Isang matinding pagod ang naramdaman ni Elara. Ang lahat ng enerhiya na ginamit niya sa paghihiganti ay tila biglang nawala. Ang kanyang puso ay kumalabog ng mabilis, hindi sa kasiyahan kundi sa bigat ng katotohanan. Nagbalik sa kanyang isip ang alaala ng gabing iyon. Hindi lang ang pag-iwan ni Marco, kundi ang pagdating ni Aling Meding. Elara, hindi ka pa rin ba umaalis? Ang boses ni Aling Meding ay tila isang matalim na sibat. Sinabi ko na sa'yo, layuan mo ang anak ko. Kung hindi, sisirain ko ang buhay mo. Wala kang mapapala rito. Nagpakatatag si Elara, kahit na nanginginig ang kanyang mga tuhod. May anak kami ni Marco, Aling Meding. Hindi ko siya iiwan. Humalakhak si Aling Meding, isang tawang puno ng pangungutya. Anak? Marco. Nagsinungaling ako sa kanya na nawala na ang bata. Na hindi ka nababalik. At kung subukan mong bumalik, sisiguraduhin kong pati ang kinabukasan mo at ng sanggol mo ay masisira. Wala kang matatakasan sa akin. Pipiliin mo ba ang kahihiyan o ang kaligtasan ng anak mo? Sa puntong iyon, isang matinding takot ang naramdaman ni Elara. Para kay Luna. Para sa kinabukasan ng kanyang anak. Pumayag siyang umalis. Ngunit nangako siya na babalik para sisingilin ang lahat. Ngayon, nalaman na ni Marco. At ang paghihiganti na binuo niya sa loob ng 6 na taon ay biglang tila walang saysay. Nagawa na ni Aling Meding ang trabaho para sa kanya, sirain ang relasyon nila ni Marco. Samantala, naglalakad si Marco sa kalye, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang kanyang ina, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong puso, ang taong nagpalaki sa kanya, ay siyang sumira sa kanyang buhay. Tumigil siya sa isang bangko, naupo, at inilibing ang mukha sa kanyang mga kamay. Lumabas ang mga luha. Mga luha ng pagsisisi, ng galit, ng pagkalugi. Ang nawalang 6 na taon kasama si Luna. Ang sakit na ibinigay niya kay Elara. Ang katotohanan siya ay naging isang duwag, isang manhid, isang tanga. You are no longer a mother. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang isip. Hindi niya kailanman inakala na masasabi niya iyon sa kanyang ina. Ngunit sa puntong iyon, ang sakit ay mas malaki kaysa sa pagmamahal. Habang umiiyak si Marco, may biglang pumatak na ulan. Isang matinding ulan, tila nakikisimpatya sa kanyang nararamdaman. Hindi niya pinansin ang pagkabasa niya. Hinayaan lang niya ang ulan na bumasa sa kanyang mukha, tila nagtatago ng kanyang mga luha. Naisip niya si Luna. Ang inosenteng ngiti nito. Ang kanyang mga mata na tila may bakas ng kanyang sarili. Ang pagmamahal na bigla niyang naramdaman. Gusto niyang yakapin si Luna. Gusto niyang humingi ng tawad kay Elara. Ngunit paano? Matapos ang lahat ng kanyang ginawa. Sa kanyang opisina, tinawagan ni Elara si Chloe. Chloe, kailangan kong malaman ang lahat ng koneksyon ni Aling Meding, utos ni Elara. Lahat ng kanyang financial records, ang kanyang mga business dealings, kahit ang kanyang personal na buhay. Gusto kong malaman kung bakit niya ginawa ito. At paano niya ginawa.
Elara, sigurado ka ba? Tanong ni Chloe, ang boses ay puno ng pag-aalala. Mukhang-mukhang nalaman na ni Marco ang lahat. At parang hindi siya ang masisira kundi kayo. Kailangan kong malaman ang lahat, Chloe, matigas na sabi ni Elara. Hindi lang ito para sa paghihiganti. Ito ay para sa katotohanan. At para sa kinabukasan ni Luna. Alam ni Elara na ang kanyang paghihiganti ay nagbago ng hugis. Hindi na ito basta-basta paghihiganti. Ito ay paghahanap ng katarungan, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para kay Marco at Luna. Samantala, nasa bahay si Aling Meding mag-isa, balisa, at puno ng galit. Ang mga salita ni Marco ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang tenga. Hindi na po kayo ang nanay ko. Hindi, sigaw ni Aling Meding at hinagis ang isang baso sa pader. Kasalanan ng babaeng iyan. Siya ang sumira sa lahat. Siya ang kumuha sa anak ko. Siya ang dahilan kung bakit nagkaganyan si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Ang kanyang lihim, na matagal na niyang itinago, ay nabunyag na. Ang kanyang kontrol ay nawala na. Ang kanyang buhay ay nagiging magulo. Hindi ako papayag, sigaw ni Aling Meding, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi ako papayag na sirain niya ang lahat. Hindi ako papayag na agawin niya ang anak ko. Agad na tumawag si Aling Meding sa kanyang abogado. Attorney, sabi niya, ang kanyang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Kailangan kong mag-file ng kaso laban kay Elara Santiago. Kasong libel, kasong panggugulo sa negosyo. At higit sa lahat, kailangan kong kunin si Luna. Nanlaki ang mga mata ni Elara nang tanggapin niya ang isang email kinabukasan. Ito ay isang attachment mula sa korte. Isang BBB sa kanya. Kasong libel, kasong harassment. At ang pinakamalaking pagkagulat ay ang isang petisyon para sa custody evaluation ni Luna. Hindi ito pwedeng mangyari, bulong ni Elara, nanginginig ang kanyang mga kamay. Si Aling Meding ay handang gawin ang lahat, kahit pasaktan ang kanyang sariling apo. Naramdaman ni Elara ang takot, isang takot na mas matindi kaysa sa galit. Hindi niya hahayaan na saktan ni Aling Meding si Luna. Hindi niya hahayaan na kunin ang anak niya sa kanya. All is lost. Sa puntong iyon, pakiramdam ni Elara ay nawala na ang lahat. Hindi lang ang kanyang paghihiganti, kundi ang kaligtasan ng kanyang anak. Kailangan niyang lumaban. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa kinabukasan. Nakatitig si Elara Santiago sa kirli na hawak niya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang huling linya, ang petisyon para sa custody evaluation ni Luna, ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Hindi na ito personal na paghihiganti. Ito ay isang digmaan para sa kanyang anak. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Gabriel Almonte. Elara, narinig ko ang balita, sabi ni Gabriel sa kabilang linya, ang kanyang boses ay seryoso, ngunit may bahid ng pag-aalala. Kailangan nating mag-usap. Hindi ko hahayaan na sirain kanila. Napabuntong hininga si Elara. Kailangan niya ng tulong. Gabriel, salamat. Kailangan ko talaga ng kausap. Nagkita sila ni Gabriel sa isang tahimik na coffee shop. Ang presensya ni Gabriel ay tila nagbigay ng kapayapaan kay Elara. Nakinig siya ng mabuti habang ikinukwento ni Elara ang lahat, mula sa pagtataksil ni Marco, sa pagmamanipula ni Aling Meding, hanggang sa pagkakadiskubre ni Marco kay Luna at ang kasong isinampa ng kanyang ina. Kaya, Elara, sabi ni Gabriel matapos makinig. Ang paghihiganti mo ay nagbago ng direksyon. Hindi na ito tungkol sa pananakit sa kanila, kundi sa pagprotekta sa anak mo at paghahanap ng katotohanan. Hindi ko alam, Gabriel, sabi ni Elara, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Napakagulo ng lahat. Gusto ko lang ng kapayapaan para kay Luna. At ayaw kong mapunta siya sa kamay ng isang taong tulad ni Aling Meding. Hindi mangyayari iyan, Elara, sabi ni Gabriel, hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay ng lakas kay Elara. Ako ang bahala. Tutulungan kitang labanan ito. Hindi ka nag-iisa. Ang mga salita ni Gabriel ay tila isang balikat na pwedeng sandalan ni Elara. Sa loob ng mahabang panahon, mag-isa siyang lumaban. Ngayon, may kasama na siya. Kinaumagahan, pumunta si Marco sa Phoenix Towers. Hindi siya pumasok sa kanyang cubicle. Naglakad siya patungo sa opisina ni Elara. Matapos ang lahat ng nalaman niya, hindi niya na kayang magkunwari. Kumatok siya sa pinto ni Elara. Papasok, sabi ni Elara.
Pagkapasok ni Marco, nagkatitigan sila. Ang galit sa mga mata ni Elara ay tila napalitan ng pagod at lungkot. At sa mga mata ni Marco, nakita ni Elara ang sakit at pagsisisi. Agad na inaresto si Aling Meding sa kanyang bahay. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at takot. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang sariling anak ang sumira sa kanya. Marco! Ginawa mo ito sa nanay mo, sigaw ni Aling Meding habang hinihila siya ng mga pulis. Pagsisisihan mo ito. Hindi ka na magkakaroon ng kapayapaan. Ngunit hindi na pinansin ni Marco ang kanyang ina. Ang kanyang isip ay nakatuon kay Luna. At sa isang bagong simula. Makalipas ang ilang araw, ang Phoenix Technologies ay unti-unting bumalik sa normal. Ang mga empleyado ay tila nabunutan ng tinik. Ngunit ang tensyon sa pagitan ni Elara at Marco ay naroon pa rin. Isang hapon, habang naglalakad si Marco sa hallway, nakita niya si Elara na naglalakad din, dala ang isang file. Nagkatitigan sila. Marco, pwede ba tayong mag-usap sandali? Tanong ni Elara. Tumango si Marco. Lumakad sila sa isang tahimik na sulok ng opisina. Marco, narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa press conference, panimula ni Elara, ang kanyang boses ay malumanay. At salamat. Salamat sa pagtatanggol kay Luna. At salamat sa paglalabas ng katotohanan. Ginawa ko lang ang tama, Elara, sabi ni Marco. Alam kong hindi ito sapat para mabawi ang lahat ng sakit. Pero gusto kong maging karapat-dapat sa pagpapatawad mo. Tumingin si Elara sa kanya. Ang pagpapatawad. Matagal na niyang pinangarap iyon. Ngunit paano niya mapapatawad ang isang tao na nagdulot sa kanya ng ganoong klaseng sakit? Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa taong nagkasala, Marco, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ito ay para sa sarili ko. Para makalaya ako sa galit at pait na matagal nang bumabagabag sa akin. Elara, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Mayroon pa bang pag-asa para sa atin? Para kay Luna. Umiling si Elara. Hindi ko alam, Marco. Napakarami nang nangyari. At hindi na ako ang dating Elara. Ngunit sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Elara. Si Luna. Mama! May surprise ako sa'yo, sigaw ni Luna sa kabilang linya. Napatayo si Elara. Sige, baby. Pupunta ako dyan. I love you. Ibinaba ni Elara ang telepono. Tiningnan niya si Marco. Kailangan kong umalis. Si Luna. Tumango si Marco. Elara, sige. Pero maaari ba akong maging bahagi ng buhay niya? Kahit bilang isang kaibigan. Tiningnan ni Elara si Marco. Nakita niya ang pagmamakaawa, ang pag-asa. Ang kanyang puso ay biglang lumambot. Alam niyang hindi niya kayang pigilan si Marco na makita ang anak niya. Hindi ito makatarungan para kay Luna. Hindi ko alam, Marco, sabi ni Elara, at ang kanyang boses ay basag. Mag-iisip ako. Naglakad si Elara palayo, iniwan si Marco na balisa at puno ng pag-asa. Hindi pa niya napapatawad si Marco. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bahagyang pagbabago sa kanyang puso. Narinig ni Marco Ramirez ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang text mula kay Chlo, Aling Meding has been released on bail. She's heading your way. Kumalabog ang puso ni Marco. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Alam niyang haharapin niya muli ang kanyang ina. Nagmamadaling lumabas si Marco mula sa Phoenix Towers. Ayaw niyang doon maganap ang anumang komprontasyon, lalo na malapit kay Elara at posibleng kay Luna. Pumunta siya sa kanyang apartment, umaasang doon sila magkakaharap. Pagdating niya sa unit, nandoon na si Aling Meding, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Sa kanyang tabi ay ang kanyang abogado. Marco, anong ginawa mo sa akin? Sigaw ni Aling Meding, ang kanyang boses ay nanginginig. Sinira mo ako. Ang sarili mong nanay, sinira mo. Ma, ikaw po ang sumira sa sarili niyo, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matigas. Ang lahat ng kasinungalingan niyo, ang lahat ng ginawa niyo kay Elara, ang lahat ng tinago niyo sa akin, iyon po ang sumira sa inyo. Walang Marco. Wala akong ginawang masama. Para sa iyo ang lahat, sigaw ni Aling Meding at lumapit kay Marco, tila susugurin ito. Iyan ang babaeng iyan. Si Elara. Siya ang sumira sa pamilya natin. Siya ang kumuha sa iyo sa akin.
Ma, sapat na po, sigaw ni Marco. Hindi po ako sasama sa inyo. Hindi na po ako maniniwala sa mga kasinungalingan nyo. At hindi po kayo pwedeng lumapit kay Luna. Siya po ang anak ko. At protektado ko siya. Biglang humalakhak si Aling Meding, isang tawang puno ng pait. Protektado? Paano mo siya poprotektahan, Marco? Hindi ka ba nahihiya? Ang isang taong tulad mo, na walang alam kundi sumunod sa sinasabi ng iba, ang magiging ama ng aking apo. Huwag kang umasa. Biglang pumasok si Elara sa apartment ni Marco, kasama si Gabriel at Chloe. Nagulat si Aling Meding nang makita sila. Aling Meding, tapos na po ang laro nyo, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay matigas. Ang lahat ng kasinungalingan nyo ay nabunyag na. At hindi nyo na pwedeng saktan ang anak ko. Hindi. Hindi ako papayag, sigaw ni Aling Meding at inatake si Elara. Ngunit mabilis na hinarangan ni Marco si Aling Meding. Ma, tumigil na po kayo, sigaw ni Marco. Huwag niyo pong saktan si Elara. Huwag kang makialam, Marco. Ang babaeng iyan ang dahilan ng lahat ng paghihirap natin, sigaw ni Aling Meding, at sumiklab ang isang malaking komprontasyon sa pagitan ng mag-ina. Nang gabing iyon, lumabas ang buong katotohanan. Hindi lang ang pagmamanipula ni Aling Meding sa pagbubuntis ni Elara, kundi ang kanyang nakaraang record sa panloloko sa negosyo. Lumabas na matagal na siyang nagtatago sa ilalim ng kanyang reputasyon, at ang pamilya nila ay hindi naman talaga mayaman, kundi nagpapanggap lang. Ang kaso laban kay Elara ay tuluyang nabasura. Ang kaso laban kay Aling Meding ay umusad, at siya ay naharap sa matinding parusa para sa kanyang mga krimen. Matapos ang lahat ng gulo, nagsimulang bumalik sa normal ang buhay nina Elara at Marco. Si Aling Meding ay nasa likod ng rehas, ang kanyang kikaharian ay gumuho. Naging malaking hamon para kay Elara ang pagpapatawad. Hindi niya ganap na napatawad si Marco sa sakit na ibinigay nito. Ngunit nakita niya ang sinseridad ni Marco, ang kanyang pagbabago. At higit sa lahat, nakita niya ang pagmamahal ni Marco kay Luna. Isang araw, pumayag si Elara na payagan si Marco na makita si Luna. Sa una, awkward ang lahat. Ngunit unti-unting naging komportable si Luna kay Marco. Ang pagtawa ni Luna sa mga laro ni Marco, ang yakap niya sa kanyang ama, iyon ang pinakamalaking pagpapatawad na natanggap ni Marco. Salamat, Elara, sabi ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat sa pagkakataon. Salamat sa pagpapatawad. Hindi ito tungkol sa akin, Marco, sabi ni Elara, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ito ay para kay Luna. At para sa sarili ko. Para makalaya ako sa galit. Sa paglipas ng panahon, nagpatuloy ang buhay. Si Elara ay nanatiling isang matagumpay na si. Ngunit hindi na siya ang dating Elara na puno ng galit at pait. Mayroon ng kapayapaan sa kanyang puso. Ang relasyon nila ni Gabriel ay lumalim. Si Gabriel ay naging sandalan niya, ang taong nakakaintindi sa kanya ng walang paghuhusga. Isang umaga, habang nasa parke sila ni Gabriel at Luna, nakita ni Elara si Marco na nakaupo sa isang bench, pinapanood silang maglaro. Ngumiti si Elara kay Marco, isang tunay na ngiti, walang pait, walang galit. Isang ngiti ng pagtanggap. Lumapit si Marco sa kanila. Kamusta, Luna? Tanong niya at niyakap ang anak. Tiningnan ni Elara si Gabriel at mumiti. Hawak niya ang kamay ni Gabriel, ang init ng kanyang palad ay tila nagbigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Ang buhay ay puno ng ikalawang pagkakataon, basta't handa kang magpatawad at magmahal muli, bulong ni Elara kay Gabriel, at hinalikan niya ang ulo ni Luna. Ang paghihiganti. Hindi ito ang nagbigay ng kapayapaan kay Elara. Kundi ang pagpapatawad. Ang pagtanggap. Ang pagmamahal. Ang pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang para sa iba, kundi para sa sarili. At sa huli, ang paghahanap ng tunay na kaligayahan sa isang bagong simula. Ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo, kundi sa pagmamahal, pag-unawa, at pagpapatawad. At iyon ang natagpuan ni Elara. Ang kanyang sariling bersyon ng isang masayang pamilya. At dito nagtatapos ang kwento ni Elara at Marco, isang paglalakbay na puno ng sakit, paghihiganti, at ang paghahanap ng tunay na kaligayahan. Sa inyong lahat, ang aming minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aming puso, isang taos-pusong pasasalamat ang nais naming ipaabot. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtutok sa bawat kabanata ng kwentong ito. Ang paglikha ng kwento ni Elara, Marco, at Luna ay hindi naging madali, at sa bawat pahina,
kasama niyo kaming naglakbay sa hirap at ginhawa, sa galit at sa pagpapatawad. Ramdam namin ang bawat tibok ng inyong puso sa bawat twist at emosyon na aming isinulat. Ang bawat kabanata ay inihandog ng may pagmamahal at dedikasyon, umaasang mahahawakan nito ang inyong mga puso. Sa kwentong ito, nalaman natin na ang tunay na lakas ay hindi lang nasa kapangyarihan o paghihiganti, kundi nasa kakayahang bumangon mula sa pagbagsak at harapin ang katotohanan. Higit sa lahat, ipinakita sa atin ang kahalagahan ng pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa sarili nating kapayapaan at paglaya mula sa pait ng nakaraan. Na kahit gaano kalalim ang sugat, mayroong pag-asa para sa panibagong simula, tunay na pagmamahal at isang buong pamilya. Naway nag-iwan ito ng malalim na bakas sa inyong puso at kaisipan. Kami ay sabik na marinig ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa pagtatapos ng kwentong ito. Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga komento sa ibaba, at hayaan nating patuloy na magbigay inspirasyon ang mga kwento ng pag-ibig at pag-asa. Maraming salamat po at hanggang sa muli. Bawat tibok.